As far as he's concerned, nasabi na niya lahat siguro, gusto niya sabihin. Pero as far as the committee is concerned, I don't know with the chairman kung meron pa siyang tanong na hindi na itanong. Given that si President Duterte was very willing to answer questions, insisting siya to stay kahit anong oras siya doon para lang masagot lahat ng tanong. Ipinauubaya na ni Senador Ronald Bato de la Rosa sa Senate Blue Ribbon Committee kung iimbitahang muli si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa motu proprio inquiry ng Senado kaugnay ng war on drugs. Sa pahayag sa media ni Senate Minority Leader at Subcommittee Chairperson Senador Aquilino Coco Pimentel III, sinabi nito na hindi pa niya nakikita ang pangangailangan sa muling pag-iimbita kay Duterte sa pagdinig ng Senado. Bagaman wala pa niya siyang natatanggap na kahilingan, pauunlakan niya ang ideya kung may ilang senador na magsabing kinakailangang imbitahan muli ang dating Pangulo. Ngunit tiniyak ni Senador Bato de la Rosa na dadalo pa rin siya sa susunod na pagdinig. Dadalo ako because I don't want to sacrifice the truth. The truth should come out. Ayaw kong i-perpetuate yung kasinungalingan. Kaya dadalo ako talaga. Hindi naman sang-ayon si Senador Bato de la Rosa sa sinasabi ni Laguna Representative Dan Fernandez na malalagay sa alanganin ng Senate hearing kung dadalo ang senador. Ito ay dahil hindi naman anya korte ang Senado. Bukod rito, tumatayo siya hindi lang bilang miyembro ng upper chamber kundi maging isang resource person na nagbibigay ng point of view sa war on drugs. Yung mga tao na nananawagan na mag-inhibit ako sa hearing na yon, ay yung mga tao na ayaw lumabas ang katotohanan. Yung mga tao na gusto lang ma-preserve kung ano yung sinabi doon sa Quadcom as pure gospel truth, ayaw nila ma-debunk yung sinasabi doon. Sa ngayon ay wala pang petsang na itatakda ang Senate Blue Ribbon Committee kung kailan isasagawa ang susunod na pagdinig ng Senado kaugnay sa kampanya kontra iligal na droga. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.